nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Taas po natin ang ating mga puso sa Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Diyos, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka. Hallelujah. Ito po ang aming nais, Panginoon, na pagharian mo ang aming mga buhay. Hallelujah. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Yes, Lord. We seek your kingdom. Hallelujah. We prioritize your kingdom, Lord. We seek your righteousness, O Lord. Hallelujah. Oh, we bless you. Ang aming buhay, Panginoon, ay luklukan ng iyong presensya. Maghari ka.
lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, siya'y laging tapat, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan pa kay buti-buti mo, Panginoon, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Purihin natin siya. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Minsan pa purihin natin siya. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sige po, pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Pasalamatan po natin siya sa kanyang katapatan. Hallelujah! Siya ay mabuti sa bawat oras, sa bawat araw. Halina at purihin natin ang Diyos. Halina at pasalamatan natin siya. Oh, purihin ka. Pasalamatan natin siya. Napakabait ng Diyos, napakabuti ng Diyos. Hallelujah! Ikaw ay tapat, O Diyos, di nagbabago. Ikaw noon at kailanman. Hallelujah!
kalagayan, ano man po ang nangyayari sa ating kapaligiran, hindi po nito mabubura, hindi po nito makakancel, hindi po nito ma-overwhelm ang kabutihan ng ating Diyos. Amen? Napakabuti po ng ating Diyos. Imulat lang po natin ang ating mga paningin. Ano man po ang kalagayan natin, nandyan po ang Diyos kasama natin. Hindi po tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Kahit po sa kalagitnaan ng ating mga pagluha, sa kalagitnaan po ng ating pagdadalamhati, kalagitnaan po ng sakit, sa kalagitnaan ng kawalan, kasama po natin ang Diyos. Kaya bakit po tayo mangangamba? Bakit po tayo matatakot? Bakit po tayo mababalisa? Kasama po natin ang Diyos. Sabi po sa Isaiah, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Dahil kasama po natin ang Diyos. Ang Diyos natin na tumawag sa atin, sa ating mga pangalan, kilalat po tayo ng Panginoon. Even tonight, before we say our prayers, He knows our needs. Alam na po ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. And our Heavenly Father is very much happy and willing, hallelujah, to provide for our needs. Kaya po ang desire po natin sa gabing ito, hindi po tayo nakafocus doon sa ating mga needs. Hindi tayo nakafocus doon sa ating mga hihilingin sa Kanya. Nakatuon po tayo sa Kanyang presensya. Nakatuon po tayo sa salita ng Panginoon. Nakatuon po tayo sa Kanya. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, alam ng Panginoon ang lahat ng pangailangan natin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to us. Kaya Panginoon, ang dinidesire namin, Lord, ay yung kaharian mo. Ang dinidesire namin, Lord, ang pinaprioritize namin sa gabing ito ay ang kalooban mo, Panginoon. Ang righteousness mo, O Lord Jesus. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, nakita ka kahit sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo, Panginoon. Gamitin mo ako, Panginoon, para sa kaluwalhatian mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso, nasasabik ang puso
puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Sige now! Kung magkulang ng kapangyarihan ko, ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan ba ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo? Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, Panginoong Jesus, Ikaw ang kalakasan ko. Ikaw ang katuwiran ko. Ikaw ang kabanalan ko. Salamat sa dugo mo. Salamat sa tagumpay mo, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka. Purihin ka. Purihin ka. Ayaw ko magkulang sa kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Yes, Lord. Panginoon, yan po ang deklarasyon ng aming mga puso, ng aming mga labi, Panginoon. Kayo po ay dakila. Wala po kayong katulad, Panginoon. Wala na pong papantay sa inyo. Dakila ka, O Diyos.
Kayo po ang tanging sandigan namin, O Diyos. At sa iyo po nanggagaling ang aming kalakasan. Ano man po ang mga bagay na pinagdadaanan namin, Panginoon, ang sabi mo, we can do all things through Christ who gives us strength. Salamat sa kalakasan, Panginoon. At sa biyaya mong sapat-sapat at higit pa sa sapat, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming pong pagdulog sa iyong trono, nawa po ay mapanatili namin ang aming pagtingin sa iyo, Panginoon. Mapanatili namin, Panginoon, ang aming puso na nagtitiwala sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong masaganang biyaya na ngayon, sa oras na ito, sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri, Panginoon, ay binubuhos mo. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Salamat sa biyaya mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kahabagan mo, Panginoon, na binubuhos mo habang kami, Panginoon, ay nagpupuri, habang kami, Panginoon, ay nagsumasamba at itinataas namin sa iyong aming mga pananampalataya. Hallelujah. O, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa presensya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan mo. Salamat sa katugunan, O Diyos, ng aming mga pangangailangan. Hallelujah. Salamat, aming Ama. Salamat po, Panginoong Jesus. Purihin ka. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm Pastor Willan Gagis, and kayo po ay nagjo-join, no? You are joining the Foursquare Church San Juan City's Wednesday prayer meeting. Ito po ang aming panahon na inilaan para manalangin po at itaas sa Panginoon ng mga concerns ng ating church. And sometimes it's buong bansa din po kung ano po yung nakikita po natin sa paligid po natin na maaaring nagbibigay din sa atin ng nako-concern po tayo. Bibigay po sa atin ng alalahanin. Napakaganda po ng sinasabi ng Panginoon sa Philippians, no, na do not be anxious of anything. Hindi tayo dapat na mabalisa sa anumang mga bagay, kundi sa pamamagitan po ng panalangin, no, ng supplication, ng petition po natin, with thanksgiving, ay itaas po natin sa Panginoon. I-cast po natin ang ating mga cares sa Panginoon, for He cares for us. And then balik po tayo dun sa Philippians, no, chapter 4, nang sabi niya, and the peace of God that passes all understanding will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Kapag tayo po ay nananalangin, ang effect po niyan, ang blessing po niyan sa atin, pag tayo po ay nananalangin sa Panginoon, ay nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen? Sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran at yung parang ang dami pong mga ginagamit ang kaaway para magtanim ng takot, maghasik ng takot sa isip ng mga tao na ano ba itong nangyayari sa bansa natin, ganyan. No? Pero tayo po, ang pagtitiwala natin ay nasa Panginoon. No, hindi ho tayo mababalisa, hindi ho tayo mababagabag, hindi ho tayo magugulumihanan, hindi ho tayo matatakot. Amen? Sapagkat alam po natin na kasama natin ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay kasama natin. So if you're living in the presence of the Lord and you are looking unto Jesus, the author and finisher of your faith, and you are putting your trust in the Lord, amen? Not leaning unto your own understanding, but in all your ways acknowledging Him. Amen? The Lord will give you direction. He will make your path straight. He will give you wisdom. He will give us discernment. No? Kapag ang atin pong confidence ay nasa Panginoon, ay ang Panginoon, no? Anumang krisis ang dumating sa ating bansa,
sa ating buhay, sa ating pamilya, hindi ho tayo masishaken. Amen? Hindi ho tayo mawawala, malilihis. Kasi ang Diyos po ang tutulong sa atin. He's going to help us. He's going to bless us. And even yung po yung mga opportunities kapag inaalaw ng Lord yung mga pagsubok na dumating sa ating mga buhay. Because kahit anong pagtatapat ho natin sa Panginoon, no? Dapat ma-realize ho natin yan na kahit nagtatapat ho tayo sa ating pagbibigay, nagiging faithful tayo sa ating pagtupad sa ating mga ministry, sa ating mga responsibility sa church, no? Talking about yung I am part of a whole, no? Kahit po tayo po ay nagtatapat sa ating ginagampan ng mga papel, makakaranas pa rin po tayo ng mga pagsubok sa buhay, no? Katulad ni Job, he's a righteous man. Sabi ng there's nobody like him in all the land. Sabi po nung description ng Holy Spirit when the book of Job was written. Pero ganun pa man, no, nakaranas po si Job ng matinding atrocity sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. He lost his children, he lost his wealth, no? Pero nakita natin na sa simula pa lang ay may confidence na rin ang Diyos para sa atin. Hindi lang yan tayo ang may tiwala sa Diyos, but even God, amen, even God, kapag inaalaw po niya ang mga trials, yung mga testings and tribulations sa ating mga buhay, nandoon din po ang kumpiyansa ng Diyos sa atin. Hindi naman dahil sa kaya natin, kundi alam ng Diyos na nandyan din siya para isupply yung kalakasan na nagmumula sa Kanya. Kaya, we can do all things through Christ who gives us strength. Magagawa ho nating harapin ang anumang bagay na dumating sa ating buhay dahil may kalakasan na ibinibigay ang Panginoon. Bagamat minsan patindi ng patindi, minsan mapapansin natin, parang, Lord, parang patindi ng patindi yung mga pagsubok. Pero alam niyo po ba, yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos ay palaki din ng palaki na ibinibigay niya sa atin. Amen? Alam niyo, hindi ho mauubos. Yung kaya nga sabi, and my God will supply all your needs according to His riches in glory. O, doon sa kanyang riches and glory, nandoon yung mayamang kaluwalhatian ng Diyos, no? Ay hindi ho mauubos na nagsusupply ng lahat ng needs natin, whether it's yung material needs natin, yung physical needs natin, na everyday, no, na sinasabi ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 6, no? Yung kakainin natin, yung iinumin natin, yung dadamitin natin, the Lord will always provide for our needs. Kaya hindi ho tayo matatakot. So, imbes na mag-focus tayo sa mga negative things na nangyayari, ang sabi ng Panginoon, no? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan nakakalungkot po itong mga ganitong panahon, and natitesting, nakikilala mo yung mga Kristiyano. Alam niyo ho, yung Facebook natin is also a reflection. Listen to this. Dear brothers and sisters, listen very carefully. Ang Facebook po natin ay hindi rin po natin pwedeng sabihin na ihihiwalay mo yan sa pagiging Kristiyano mo. Your Facebook is also a reflection of who you are. Your Facebook is also a reflection of your Christianity. Kaya ano man ang nandyan sa wall mo, no, yung mga sinishare po natin o yung mga statement na binibitawan natin dyan sa Facebook is a reflection of who you are. Kapatid, mga kapatid, reflection po niyan tayo. Tingnan niyo ho ang nangyayari ngayon sa mga Kristiyano. Pagpasensyahan niyo po muna ako ngayon, ha? Medyo ho,
Kailangan ho nating sabihin ang mga bagay na ito para paalalahanan po ang bawat isa. Wala naman ho sigurong masama na magpaalala tayo. Okay, dahil mahal ko po kayo sa Panginoon. And sabi nga natin, hindi tayo, I am a part of a whole. Kaya ako din, bilang responsibility ko, bilang isang pastor, no, na may pagmamahal at pagmamalasakit po sa inyo. Minsan nalulungkot po ako sa mga maraming, hindi lang sa church ho natin, no, sa kabuuan po ng mga kakilala kong mga Kristiyano. Siyempre, sa Foursquare pa lang, ang dami-dami na natin. Po ba? Tapos may mga kakilala rin akong galing sa ibang mga denominations na mga Kristiyano naman. Nakakalungkot lang po no? Sa isang banda, unahin ko po munang sabihin to, no? Itong sasabihin ko po, hindi ho natin sinasaklawan o pinanghihimasukan ang freedom of speech nyo. Okay? Nais ko pong linawin yan, ha? Hindi ko po sinasaklawan, hindi ho natin kayo pinipigilan sa kung ano man ang opinion nyo. Number one, you are entitled to your own opinion. May you have your privilege of speech. Okay? Nasa inyo po yan, karapatan nyo yan eh. Yung ano nyo, yung Facebook nyo ho, yung wall nyo, karapatan nyo yan kasi sa inyo ho yan eh. Account nyo yan eh. Hindi lang ho yung Facebook. Anything you say, even verbally, o yung mga actions natin, decision nyo ho yan eh. Freedom nyo ho yan. So, hindi ho natin sinasaklawan. Wala ho binababa si pastor dito na ito ang magiging ano natin, ito ang magiging batas natin. Hindi ho ito batas. Okay? Ito po ay may pagmamahal na paalala po sa bawat isa sa atin. Maaaring may matitrigger po sa sasabihin ko. Okay? But this is a loving warning and also a reminder, no, sa bawat isa po sa atin. Hindi ho sinasaklawan ang ating freedom of speech. Nasa sa inyo po yan. Pero again, sabi natin last Wednesday, hindi ho tayo representative ng sino man. Ano ang nakalagay sa Bible? 2 Corinthians chapter 5. We are ambassadors of Jesus Christ. We are representative of Jesus Christ. We are followers of Jesus Christ. Brothers and sisters, you are not follower of Duterte. You are not follower of the Marcoses. You are not follower of any political person. Kailangan mo isa-isip yan. Alam mo, hindi po masama na meron tayong mga hinahangaan. K-pop, artista, okay? Mga scientist o sino pa mang hinahangaan nating personality, no? Celebrity na nakagawa ho ng maaring kabutihan, maaring na-inspire ka. Hindi ho masamang humanga. Hindi ho masama magkaroon tayo ng inspirasyon na tao. No? Pero kayo naman po, tayo po, kung magiging follower po kayo, kung kayo po ay merong iniidolo, liwanagin po ninyo kung anong parte dun sa tao na yon ang hinahangaan nyo. Ano bang parte ng tao na yon? Ano ba sa buhay niya ang sinusundan mo? Ano ba sa buhay ng tao na to ang hinahangaan mo, nagiging inspirasyon sa'yo? Kasi baka mamaya sa kai-endorse natin, kapupuri natin ng tao, we are endorsing the whole person. Let me give you an example, mga kapatid. Okay, baka matrigger kayo ha. Let me give an example. Si former President Duterte. Kung hindi ninyo liliwanagin kung anong bagay ang kinahangaan nyo sa kanya, you may be endorsing him as a whole. But we know that former President Duterte is not a perfect person.
Right? Maraming pagkakataon, minura po niya ang Panginoon. Nakakalimutan niyo na po ba? Minura po niya ang Diyos. Minura po niya si Kristo, yung pagkapako ni Kristo sa krus. Ano daw klaseng Diyos yun na ipinako sa krus? Oh, mga kapatid, tapos i-endorse nyo. Puro ang post nyo about Duterte. Hindi ko kayo pinipigilan. Sabi ko nga, freedom of speech, di po ba? Pero sinabi ko sa inyo last Wednesday, mas maganda po, personal po yung post nyo. Wag na ho kayong mag-share. Unang-una, nakakalungkot din po ito ha. Listen to this very carefully mga kapatid. Ako po bilang pastor na nanghihina po ako minsan kapag nakikita ko ho yung mga post eh. Wag ho nawa, magkaroon ho tayo ng wisdom, magkaroon ho tayo ng discernment sa mga sinishare natin. Nakakahiya po na ang mga Kristiyano pa ang magpapakalat ng mga fake news. Mag-verify po kayo, lalo na ho yung mga kasing edad ko. Okay? Lalo na ho, yung mga kasing edad ko at yung medyo mas may edad pa sa akin, ha? Matuto ho tayo na mag-verify, mag-fact check. Okay? To inform you, dear brothers and sisters, lalo na po yung mga kasing edad ko at yung mga mas may edad pa po sa akin. Ito po yung panahon ng AI, artificial intelligence. Mag-feed ka lang ng picture dyan, kaya na nilang pagalawin yan. Kaya nang i-edit yung mga pictures ngayon dyan. Okay? Pwedeng yung mga videos, matanggalan na ng, hihiwalay mo yung sound, tapos mapapalitan ng ibang sound. Okay? Mga kapatid, tingnan yung mabuti, baka mamaya yung sinishare nyo dyan, AI na yan. Ha? Baka mamaya mga kapatid, kayo pa ang ginagamit ng kaaway para magpakalat ng fake news. Nakakahiya po, dear brothers and sisters. I-confirm nyo muna yung mga balita bago nyo i-share. Ang dami-daming ways para po i-check. Let me give you an example. Halimbawa, may nakita po kayong dinami-dami na ho ngayon ng mga vloggers, no? Nung mga content creators na yan. Di kanya-kanya po silang video, kanya-kanya po. Wag ho kayo kagad maniwala. Wag ho kayong share ng share. Tingnan nyo muna kung ano yung sinasabi ng tao. At i-fact check nyo po una sa Google. I-Google nyo ho yung information. Tingnan nyo ho kung lalabas sa mga news. Tapos pwede nyo ring i-check sa YouTube. 'Di ba? Kasi lalabas yun doon yung mga balita. Para huma-fact check nyo. Hindi yung mga chismis ipinapakalat ho natin. Hindi pa confirm na mga balita sinishare na natin. Mga kapatid, yan yung sinasabi natin, no? Na magkaroon ho tayo ng wisdom as how we live our lives. Magkaroon ho tayo ng wisdom and discernment. No, redeeming the time because the days are evil. Tayo pa hong mga Kristiyano ang ginagamit ng kaaway para mag-spread ng hate. Kasi yung mga sinishare natin, yung mga nagtitrigger ho ng galit eh. Diba? Tayo pa ho ang ginagamit ng kaaway para magpakalat ng division sa ating bansa. Para i-divide yung mga kababayan po natin. Hindi ho yan ng quality ng mga Kristiyano eh. Hindi ho tayo ang dapat gamitin. Naku po, wag ho tayong pumayag na tayo ang gagamitin ng kaaway para mag-spread tayo ng mga lies, ng mga fake news, ng mga chismis. Mga kapatid, nakakalungkot na kinakasangkapan tayo ng kaaway, hindi pa natin alam
Wala tayong kaalam-alam. Sige lang, post, post, share, share, share. Wala tayong pake. Nalulugod kaya ang Panginoon sa ginagawa natin? Okay, pasensya po, parang nagsisermon ako, no? Pero ito po ay isang mapagmahal na reminder sa ating lahat, mga dear brothers and sisters in the Lord. Sa panahon na nakita natin, ayan na, yung mga tao na natitrigger na sila ng emotional, galit sila, no? Masama ang loob nila, kanya-kanya ng kinakampihan. Tayo pong mga Kristiyano, imbis na makisali po tayo at makadagdag pa tayo dyan sa gulo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Unahin ho natin ang kaharian ng Diyos. Di ba tayo nahihiya sa Panginoon? Alam mo, kung tutuusin, very commendable ho yung ginagawa nyo, ha? Yung lakas ng loob nyo. Okay? Commendable yung lakas ng loob nyo, eh. Ako, nung inaresto si Duterte, grabe yung no? Yung support. Grabe yung boldness talaga na, ilabas nyo yung mga opinion nyo, yung mga gusto nyong sabihin sa social media. Alam nyo, gusto kong ipag-pray ngayon. Ipag-pray natin ngayon, dear brothers and sisters, nawa magkaroon tayo ng ganyang boldness, ng ganyang kapal, no? Yung ganyang lakas ng loob para i-share ang faith natin. Ang gagaling di po ba? Ang gagaling. Tingnan nyo po. Hindi ho tayo makapag-share ng mga salita ng Panginoon, ng mga verses of Scripture. Hindi ho tayo makapag-share ng something na mga nakaka-inspire, something na mga testimony ng mga tao. Kasi may mga vloggers din naman na content creator din naman na gumagawa ng content para sa Panginoon Na-share nyo ba? Ha? Tayo, may Facebook page tayo. Meron tayong mga daily verse. Meron tayong mga video clips ng ating mga sermons. Sinishare nyo ba? Sinishare nyo ba? Pero pagdating sa mga politiko, ang lakas nating mag-share, ang lakas ng loob nating mag-share. I pray that all of us Christians will have that kind of boldness. Yung pagsuporta natin kay Duterte, kay BBM, sana magkaroon tayo ng ganyang klase ng boldness para kay Kristo. Na maging bold po tayo na i-share ang faith natin. Hindi tayo mahihiya. Naku, ang lalakas pa ng loob natin. Sige, cancel nyo yan, friend nyo ko. Unfriend me if you must. Ganyan pa ang katwiran natin. Sabi natin, sige, kung na-offend kayo sa mga pinopost ko about kay Duterte, about kay ganito, sige, unfriend nyo ko. Tingnan nyo nga yan. Ang lalakas ng loob. Pero pag-share ng salita ng Panginoon, meron ba tayong ganyan lakas ng loob? Sige, kahit magalit ka sa akin, basta isi-share ko sa iyo ang Word of God. Kasi gusto ko maligtas ka. Wow, sana po magkaroon tayo ng ganun. Ganong boldness, no? Sa pag-share ng faith natin. Nung nagtawag na sige, mag-rally tayo, mag-prayer vigil tayo. Hello! Mga kapatid, sa prayer meeting hindi nakaka-attend. Prayer vigil ni Duterte. Ako po, a-attend. Nakita niyo po yan? Ang prayer ko po, nawa, ganyan din tayo. Pag nagpatawag tayo, may prayer meeting ng Wednesday, excited din tayo. Sige, support tayo dyan. Diba? Mga kapatid, nawa ganyan po tayo Ganyan tayo dapat. Kung sa tao nga, nagkakaroon tayo ng ganyang pakiramdam. Nagkakaroon tayo ng ganyang talagang paninindigan ng support. Bakit kaya sa Panginoon hindi natin magawa?
Mm. Bakit kaya kay Lord hindi natin magawa? Yun lang ho ang tanong. Tanong kong iiwanan sa inyo. Huwag kayo magagalit sa akin na mahal ko po kayo. Pinaalalahanan ko lang po kayo kasi baka, ayan, yung kaaway, tuwan-tuwa. Na hindi natin alam na nagagamit na pala tayo. At ang Diyos naman na nagdurugo ang puso sa nakikita niya. Na ang church, even yung church, divided. No? Mga Kristiyano, divided sila. Dahil sa politika. Bakit kaya? Ba't kaya tayo kailangang mag-away-away dyan sa mga politika na yan? No? Ba't hindi pa rin tayo matuto na irespeto ang bawat isa? Kasi nga, nasa democracy tayo. Hindi ho, wag ho tayong mag-spread ng hate na dahil galit ho tayo sa ginawa ni ganito, sa politikong ganito, kailangan yung ibang tao galit na rin. 'Di ba? Hindi ho tama yun eh. Hindi ho sa Lord yan. Paano kung yung tao na yun genuinely natulungan? 'Di ba? Meron siyang magandang karanasan sa leadership ng tao na yun. Let's respect. 'Di ba? Let's respect each other. Pag nakakita ho kayo ng mga post ng mga kapatid natin na, no, pag-support nila sa isang tao, wag ho tayong magdamdam. Let's not get offended. Na kung yun ang sinusuporta, tapos ikaw, iba rin ang sinusuporta mo, then let's respect one another. Let's understand one another. And at the end of the day, magkakapatid pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na iba-iba yung mga binoto natin. Kahit na iba-iba yung mga sinusuportahan natin, at the end of the day, mga Kristiyano pa rin tayo, mga followers tayo ni Jesus, pagkakapatid tayo sa Panginoon. Baka nga yung mga sinusuportahan nyo, hindi nyo naman makakasama sa heaven yan eh. Pag-pray na lang natin na maligtas din sila. Baka nga yung mga sinusuportahan nyo, hindi naman pupunta sa langit. Tayong magkakapatid na hanggang sa huli, hanggang heaven tayong magkakasama. Tapos nag-aaway-away tayo dahil dyan sa mga politiko na yan. Hindi ho ba natin naiisip yan? Pakananang kaaway yan para i-divide tayo para sirain yung unity natin. Nawa mga kapatid, magkaroon tayo ng wisdom. Magkaroon tayo ng discernment. Kasi kung ang umiiral sa atin ay yung emosyon natin, no? Driven tayo ng galit, driven tayo ng emotion natin, driven tayo ng chismis, ng fake news, napaka-gullible natin, madali tayong maniwala. No? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, be gentle as a dove and be wise as a serpent. No? Hindi yung serpent doon, hindi si Satanas yun. Totoong serpent na hayop yun na ginagamit ni Lord na na example na kung gaano daw kaamo ang kalapati, ganun din tayo. Kung gaano katuso at huwag natin gamitin yung tuso, yung katalino, no? Ang serpent ay ganun din daw tayo. Maging wise tayo. Kasi ang kaaway, deceiver yan eh. Ang kaaway, magaling manlansi yan, magaling yan mang-deceive. Manlen lang, manloko, mang-scam. Kung na-scam po kayo last election, huwag nyo nang ibunton yung galit nyo sa iba, okay? So, mag-move on tayo. Matuto tayo sa ating karanasan. Okay? Kaya yun nga yung topic natin last Sunday, anong sabi natin? Ayaw nga ng Diyos yan, hindi na makalooban ng Diyos talaga yan eh. Yung mga monarchy na yan yung mga government na yan eh. Kasi ang gusto ng Diyos, siya ang maghari sa atin eh. Hindi po ba? Kaya sabi nga natin nung Sunday, kahit anong daing natin sa Diyos, anong panalangin natin, hindi tayo pakinggan ng Diyos. Magdusa kayo dyan. Yan ang binoto nyo eh.
Choices eh. 'Di ba? Sabi nga natin, yung mga choices natin, yung mga actions natin, meron yung consequence na makakaapekto doon sa grupo, o bansa, o pamilya, o church na kinabibilangan po natin. That's why, yan ang kagandahan na nagtitiwala tayo sa Diyos. Ibig sabihin yung nananalangin tayo. Imbis na matrigger kayo kagad sa mga nangyayari dyan, ang una nating laging dapat gawin ay manalangin. I-priority natin mga kapatid ang prayer. Kasi pag tayo po ay nagpe-pray, sino ba dito ang nagpe-pray na galit ka? Wala di po ba? Pag tayo po ay nagpe-pray, dahil alam nating nasa presence tayo ng Lord, ang daming nawawala sa atin. Nawawala yung galit natin, kumakalma tayo. Nakakapag-focus tayo sa Panginoon through prayer. At through prayer, because we are focused in the Lord, doon nakakapangusap sa atin ng Diyos. Doon na nakakapagbigay ng direksyon ng Diyos sa atin. And when we read His Word, mas malinaw po yung ating, mas sensitive tayo sa Espiritu ng Panginoon kapag tayo po ay nananalangin. Imbis na ang pakinggan natin ay yung mga tinig ng fake news, ng chismis, tinig ng kaaway, tinig ng sanlibutan, tinig ng takot, galit, o ano pa mang nangyayari dyan sa paligid natin. I-train natin yung spirito natin na makinig sa Panginoon. I-seek natin yung face ng Panginoon. Hanapin natin ang kanyang muka sa ating pananalangin, pag-worship, pagbabasa ng salita ng Panginoon. Imbis na ang pinakikinggan natin, ang pinapapasok natin sa ating sistema, sa ating isip, sa ating pandinig, ay yung mga negatibo. Manalangin po tayo. Ano po yung sinabi dun sa Philippians? Think about yung mga bagay na mga magaganda. Ang isipin po natin ay yung mga praiseworthy, no? Na mga bagay. Hindi ho yung mga yung mga fake news na yan. Ano po sabi dito? Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Yan daw po ang i-meditate natin. Yung po ang pag-isipan natin. Hindi araw-araw, kagigising pa lang natin. Subaybay na kaagad sa ano nangyari kay Duterte, ano na nangyari sa kaso sa Supreme Court. No? Mabuti pa yung yung mga balita, mabuti pa yung mga news about sa mga politikong sinusundan natin, talagang sinusubaybayan natin. Ang Bible po ba, sinusubaybayan natin? Yung salita ng Panginoon, sinusubaybayan natin. Chapter 3 ang binasa ko noong nakaraan. Ngayon, chapter 4 naman. Mga kapatid, mag-mature po tayo. No? Let us grow. Let us grow in our faith in the Lord. Hindi ho tayo mag-grow kung ang lagi nating ini-entertain ay yung mga boses. No? Boses ng sanlibutan, boses ng kaaway. Kung hindi tayo magpo-focus sa kingdom ng Panginoon, if we will not seek the kingdom of God first, hindi tayo mag-grow Kung hindi natin isisik ang righteousness ng Panginoon, hindi tayo mag-grow. Kung hindi natin isisik ang word ni Lord, hindi tayo mag-grow. Kung nakafocus pa rin tayo sa mga earthly things, hindi tayo mag-grow. Tingnan niyo mga kapatid, itong sabi ni Apostol Pablo kay Timothy. 2 Timothy chapter 2. Sabi po dito, share in suffering as a good soldier
of Christ Jesus. Verse 3, chapter 2, verse 3. Share in the suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. So, para daw tayong mga soldier ng Panginoon. You are a soldier of the Lord. No? Na ipinadala niya. Nasa isang battle ka. Nasa isang teritoryo ka kung saan ay kiniklaim mo yung territory na yun. No? Nandito tayo sa ibang territory. Kasi ito, teritoryo ng kaaway ito eh. Itong lugar na to eh. Itong mundong ito. The God of this world. No? The prince of this world. The ruler of this world. Kaaway. So as a soldier of the Lord, sinasabi po na no soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. Hindi ho tayo dapat mag-entangle. Hindi ho tayo dapat ma-busy o kaya naman ay maging preoccupied. That's the term. Preoccupied ng mga bagay sa sanlibutan na ito. Kailangan alam natin yung identity natin. Focus on your identity, brothers and sisters. You are a soldier of Jesus Christ. Your loyalty is in Jesus. It must be in Jesus. Follower tayo ni Jesus Christ. So, bilang mga sundalo ng Panginoon, focus tayo sa identity natin. Ang loyalty natin ay sa Panginoon. At kung ano yung command niya, ano yung marching order ng Panginoon, go therefore into all the world, make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Marching order ng Panginoon yan. Huwag ho tayong lilihis ng landas o sa marching order natin. Yun lang, mag-focus tayo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Go therefore and make disciples of all nations. Yan po, focus tayo dyan. Love God and love people. Wag ho tayong wag nating iwanan, wag ho tayong ma-distract sa mga nangyayari sa paligid natin o kaya naman tayo ay ma-entice sa mga worldly things tapos i-abandon natin, no? I-abandon natin kung ano po yung duties, responsibility natin bilang soldier ng Panginoon. Na-entangled na tayo. Nag-compromise na tayo. Naging busy na tayo sa mga makasanlibutang bagay na hindi naman yan ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ang layo sa marching order natin. Ang layo sa sinasabi ng Panginoon na seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang layo doon sa preach the gospel to every creature. Ang layo doon sa but you will receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Mga kapatid, kung tayo man ay maaring nalihis, tayo ay nakalimot, tayo ay, alam mo yon yung na-heighten yung ating emotion at na-overwhelm tayo sa mga nangyayari, nakalimot po tayo, let's ask the Lord for forgiveness. And we praise the Lord for the Holy Spirit na nag-uusap sa atin. And it is not an accident that you are hearing this. Ang Holy Spirit nagko-comfort. Diba? Nagko-comfort yan. When you are lonely and broken, no, talagang iko-comfort ka ng Holy Spirit. Patatatagin ka niya, palalakasin ka niya. Pero ang Diyos din po, kahit Diyos siya ng mapagmahal,
Dahil sa pagmamahal niya, hindi rin niya tayo hahayaan na magpatuloy sa mali. Hindi rin niya hahayaan na tayo po ay patuloy na ma-deceive ng kaaway. Namamalo din ang Panginoon. Hindi po ba? Nagko-correct din ang Panginoon. Nagko-comfort ang Holy Spirit, pero nang re-rebuke din po. Namamalo din ang Panginoon. Nang-discipline din ang Panginoon. Nang-correct. Kaya nga yung Word of God pag tinuloy nyo po yung pagbasa nyo doon sa Timothy, no? 2 Timothy 3, tapos binasa nyo yung 16 and 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, pagtuturo, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Pagtuturo, pagtutuwid, no? Reproof, correction, for instruction, for training in righteousness. Yan po ang mga silbi. Yan po ang mga gamit ng salita ng Panginoon. No? Hindi lang yan magko-comfort sa atin. Hindi lang ho yan na magbibigay ng mga pangako para patatagin po ang loob natin, para pasiyahin po yung kalooban natin. Kung nagbibigay po yan ng peace, ng joy sa atin, pag tayo rin po ay nagkakamali, ayan, meron pong reproof, may correction, may pagtatama, may pagtutuwid, at may pagsasanay para tayo ay maging matuwid. I hope, dear brothers and sisters, makinig ho tayo na don't listen to it na ito po ay galing sa akin. Kung ako po, hindi ko na ho kayo pakikialaman. Bahala ho kayo. But because I love you, and this is coming from the Holy Spirit, pakinggan ho natin ang tinig ng Panginoon. At kayo naman po sa puso nyo mararamdaman nyo po yan. Kung yung sinasabi ko po ito ay driven lang din ng emotion, ito po ay driven lang din ng mga nangyayari, no? O ito po ay napapanahong panawagan ng Panginoon para sa mga anak niya. Mararamdaman nyo din po yan. Kasi dapat kilala natin ang tinig ng Panginoon, di po ba? Dahil tayo ay mga tupa niya. So ngayong gabi po, kung kayo ay tupa ng Panginoon, at alam nyo na ang tinig, naririnig mo ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng mouthpiece na to. Ako po. Take heed to the word of the Lord. Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. At kung kinakailangan po nating mag-repent, kung kinakailangan po nating iayos, i-adjust, i-correct, no? Kung kinakailangan nating i-amend, kung kinakailangan nating magkaroon ng restitution, may paghingi tayo ng paumanhin, ng pasensya, patawad, kung may mga nasaktan ho tayo, gawin ho natin. Kasi hindi rin ho tayo mag-grow kung hindi ho natin i-apply at hindi ho tayo marunong sumunod sa salita ng Panginoon. You know, ang salita ng Panginoon ay hindi lang ho yan yung sa emotion natin. Ay, nabagabag ako. Nakonsensya ako doon sa mga sinabi ni Pastor. But what are you going to do about it? Po ba? What are you going to do about it? Yun lang, yung parang, okay, nabagabag tayo, may yung remorse. Pero anong gagawin natin? Huwag tayong mag-stop dun sa emotion. Minsan naiiyak tayo, Lord. Hindi ho yung pag-iyak natin ng repentance. Hindi ibig sabihin na naiyak na tayo, ayun, nagsisi na tayo. Hindi ho yun. Maaaring emotion lang po yung surface. Ang kailangan natin, magbagong buhay tayo. Magbago tayo. Baguhin natin, adjust natin yung mga ginagawa ho natin. Suriin nating mabuti, yung ginagawa ko ba na to, yung sinasabi ni Pastor, baka nagagamit na ako ng kaaway. Ayusin ho natin. Para mas tayo po ang gamitin na, sabi natin, kinakanta natin, tayo ang templo ng Panginoon, banal mong tahanan.
Banal tayong tahanan ng Panginoon. Bakit manggagaling sa atin ang fake news? Banal na tahanan nga tayo. Banal na tahanan tayo. Bakit manggagaling dito ang pagpapakalat ng galit, ng chismis o ano paman? Di po ba? Banal na tahanan, iayon din natin yung pamumuhay natin dahil banal na tahanan tayo. O, sabi natin kanina sa inaawit natin, daluyan. Channel tayo of blessing. Channel tayo, magiging daluyan tayo ng pagpapala ng Panginoon, ng presensya ng Lord. So, i-adjust natin ang buhay natin. Kung ano yung narinig natin sa gabing ito, pag-isipan natin mabuti, mag-reflect po tayo. And then, let's ask the Lord's wisdom kung anong gagawin natin. Amen? So, isama po natin yan. Unahin po natin yan sa panalangin natin, yung sarili natin. Amen? And then, eto po, isama natin sa prayer yung mga concern ng ating church. So pag-pray po natin yung ating Sunday service, yung ating kids Sunday school, ang adult Sunday school natin, spiritual growth ng ating church, through discipleship. Bukas po, ipag-pray nyo ako because I'm attending a one-day training. Ito po ay community Bible study. So meron pong isang system na ituturo kung paano po pag-aaralan ang buong books of the Bible. Okay? Tingnan nyo to, iba po yung ino-offer ng pulpit every Sunday. Iba po yung atake ni Pastor Jan sa pagtuturo every Sunday. Okay? Iba rin naman po ang topic sa Sunday school. Okay? At iba din po yung discipleship na doctrines naman po ang pinag-aaralan. Pag sa Sunday school naman, it's more on learning the Bible, learning ano yung content ng Bible, bawat mga books ng Bible. So hinihimay po natin, nag-aaralan natin to be familiarized with the Bible. Pagdating naman sa Sunday, yung preaching, it's more on the practical, teaching and practical. So, napakaganda po na mag-focus tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon instead of yung mga content na pinanonood natin na natitrigger lang tayo. Okay? So pag-pray nyo po ako bukas, may training po ako. And then, pag-pray natin yung mga departments ng church, yung mga leaders and core, tapos pag-pray din po natin yung mga activities po nila. Example po, yung mga kabataan natin, they're going to have their march finally this Friday, March 21. So pag-pray po natin sila. Direction ng Lord para sa 2025, para sa mga departments natin. New and additional leaders. Kulang na kulang po tayo sa mga manggagawa. So kailangan may mga bagong i-raise up ang Lord ng mga leaders. Evangelization ng San Juan City, or in general po ng ating bansa. 7 pillars of society, lagi inuulit-ulit po natin yan, A, B, C, D, E, F, G. I hope you memorize yung ano po yung mga letters na yan. So pag-pray nyo po si pastor, yung mga officers natin, at yung mga manggagawa natin. Pag-pray po natin yung mga may sakit. Let's pray for healing. Update po, dahil ito kasama din po lagi sa ating panalangin, yung new bigger church location. So, yung contract po ay nire-review na po namin, on the process of reviewing na kami ng kontrata natin doon sa bagong location. And bago po siguro magtapos tong buwan na ito ay magkakaroon na po kami ng signing of contract. And then, for 2 months, magra-run po yung renovation natin doon sa bagong church natin. So, let's pray for the Lord sa mga financial needs natin. Una, doon po sa mga down payment natin. We are being required 4 months. So, 2 months para sa advance and 2 months for the deposit. Medyo malaki po yung ilalabas natin. But we thank the Lord for His provision. Ganon din naman, para makuha natin ng mababa yung price nung rent natin,
tayo din ang sasagot ng ating renovation because that's more beneficial sa atin kasi makokontrol natin yung gastos natin kaysa may kukunin pang contractor, no? Papatong pa ng papatong yung gastos. Tayo, pwede naman tayong, yung iba po na may kakayahan, pwede tayong mag-labor of love. Kahit yung, imagine nyo tong church natin, paano na in just 1 week, tinapos ho na natin ito. Mga manggagawa lang ho natin, no? Mga manggagawa lang natin, tsaka yung AYG. Tulong-tulong ho sa paggawa ng stage, yung paglagay ng cross, pagpipintura, lahat. Kami lang po niyan, no? Mga manggagawa lang po ang gumawa niyan. So malaki pong tipid na yung may mga labor of love po tayo. So be prepared for that kung ano po yung maiko-contribute natin sa renovation ng ating church. Syempre, dahil lumaki yung church natin, kailangan nating mag-add ng mga upuan, kailangan nating mag-add ng AC unit, kasi syempre mas malaki na yung sasakupin yung na kailangan palamigin. Di po ba? Kasi dadami rin yung tao na pupunta sa atin, bigger space, more people will come, and yung mga ini-evangelize natin ay talagang madadala po natin sa simbahan. Yung mga kapatiran natin na hindi nakakapag-church because iniisip nila, ay, wala na akong maupuan. Di ba? Now we have more space for them at ini-expect natin na mas makikita na po natin yung mga hindi umattend. So, pag-pray po natin yan. And we thank the Lord because the Lord, meron siyang mga ginagamit ng tao para isupply yung mga needs natin. So, dun sa last part is, let's bless them. Kahit di ho natin alam, kasi yung iba ayaw ho talaga magbigay ng pangalan. No? They're not seeking after yung recognition. So, let's just pray for them, kung sino man sila, no? Lahat ng mga supporters and partners ng ministry na, at kayo po, na mga nagbibigay ng tithes and offerings nyo, pray that God's blessings will flow po sa ating mga buhay so that yung needs ng church will continue to be supplied at kayo din po ay patuloy na i-bless ng Lord. So thank you po for joining our prayer meeting. Let's pray together po, no, for these things. At yung sa mga sarili po natin, let's lift it up to the Lord. Amen.
righteousness revealed. The Son of God, the Son of Man, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of God, the Son of Man, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come. And this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Oh, this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come. Oh, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, come on, let's lift Him up. Jesus, we worship the name of Jesus. Jesus, come on, let's exalt His name. Hallelujah. Jesus, no other name but Jesus. Jesus, God's righteousness revealed. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. We praise you, Lord, for your greatness and glory. We praise you, Lord, for your power and splendor. We declare that Jesus Christ is Lord over San Juan City. We declare Jesus Christ is Lord over NCR. We declare that Jesus Christ is Lord over Luzon. We declare that Jesus Christ is Lord over Visayas. We declare Jesus Christ is Lord over Mindanao. Jesus Christ is Lord over the Philippines. Jesus Christ is Lord over the continents of the world.
Jesus Christ is Lord of all the earth. We worship you, Jesus. We give you praise and glory and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for joining us for today's prayer meeting. Magkita-kita po tayo. Huwag kayong bibitaw sa pananalangin. Kung bitin pa ho kayo, every day pray to the Lord. Amen? Hindi lang po pag meron tayong problema, but every situation, tayo po ay lagi mag-pray sa Panginoon. The Lord bless you po. See you next Wednesday.